Hello mga ka-adventure and welcome to my vlogs. Holy Week or Semana Santa, isa sa significant religious observance dito sa Pilipinas na mostly for Catholic, the Iglesia Filipina Independente or mas kilala na natin bilang Aglipayang Church at ibang Christian churches. Sa panahong ito mga ka-adventure ay ginugunita natin ang Passion, Death, and Resurrection of our Lord Jesus Christ. Bukod mga ka-adventure sa pabasa or Passion, ay meron pang isang ginagawa tuwing Holy Week at ito ang Bisita Iglesia. By the way po pala mga ka-adventure, ano po pala yung Bisita Iglesia? Ang Bisita Iglesia mga ka-adventure ay isang kaugalian especially sa mga Katoliko na pagdalaw sa 7 simbahan tuwing panahon ng Kwaresma. Usually talaga mga ka-adventure, ginaganap yung pagbisita Iglesia after nung misa ng banal na hapunan. Kaya naman, for today's vlogs mga ka-adventure ay i-share ko sa kanila yung 7 simbahan for this year na napuntahan ko during nung ginagawa ko po itong vlogs. At ang una sa listahan natin mga ka-adventure ay ang Manila Cathedral. Bali tinayo ito noong 1571 bilang isang parish church. Around 1581 to 1583 naman mga ka-adventure ay naging isa itong katedral, pero gawa po ito mga ka-adventure sa kahoy at nipa. In between 1592 to 1600 mga ka-adventure ay naitayo ang pangalawang katedral, pero gawa na po ito sa bato. At sa mga sumunod mga ka-adventure na siglo ay makailang beses po itong pinalitan. During 1879 hanggang 1945 mga adventure ay nasaksihan nito ang isa sa masalimuot na bahagi ng ating bansa. From Philippine Revolution mga ka-adventure, Philippine-American War at World War II na ginamit ito mga ka-adventure bilang isang hospital ng mga sundalong Amerikano. At itong nakikita natin mga ka-adventure na katedral ay ang pang-8 na. Naitayo naman po ito mga ka-adventure noong 1958 at makailang ulit na rin itong nabisita ng Santo Papa. Sa ngayon mga ka-adventure ay isa na itong minor basilica. Pangalawa naman po ay ang San Agustin Church. San Agustin Church. Located naman po ito mga ka-adventure dito rin sa Intramuros at walking distance lang po ito mga ka-adventure galing sa Manila Cathedral. Ang simbahan din ito mga ka-adventure ay isang Baroque architecture. At taong 1571 ay naitayo itong simbahan halos kasabay lang ng Manila Cathedral, pero gawa rin ito sa nipa at kahoy. January 19, 1607 at natapos na ang simbahan na gawa sa bato at pinangalanan ito bilang Church of St. Paul of Manila. Dito rin sa malapit nito mga ka-adventure ay naitayo ang isang monasteryo. Ang simbahan din nito mga ka-adventure ay itinayo ng mga Augustinians at sa pagkalipas na maraming taon ay nakaranas din ito ng ilang beses na pagkasira. August 18, 1898 naman mga ka-adventure
Ang lugar na ito ang lugar na kung saan inihanda ng Governor General ang terms for the surrender ng Manila sa Estados Unidos. Sa simbahan din ito mga ka-adventure na ay nakahimlay ang mga labi nina Martin de Goite, Juan de Salcedo at Miguel Lopez de Legazpi. And number 3 po sa ating listahan mga ka-adventure ay ang Imus Cathedral. Imus Cathedral mga ka-adventure or Diocesan Shrine and Parish of the Our Lady of the Pilar. Located po ito mga ka-adventure dito sa Imus, Cavite. Malapit lang po ito dito sa may City Hall ng Cavite. What I mean yung lumang City Hall. Ang simbahan nito mga ka-adventure ay nabuksan noong 1795 at located po dati ito sa Toklong, Cavite. 1823 naman mga ka-adventure ay naitayo po itong simbahan dito sa kasalukuyang lugar na po ito. At ang bagong simbahan naman mga ka-adventure ay gawa sa stone and bricks. At ang harap nito mga ka-adventure ay kawangis ng ika-5 Manila Cathedral. Dito rin sa diocese na ito mga ka-adventure ay naging obispo si Cardinal Tagle. Dapat po sa ating listahan mga ka-adventure ay ang St. Mary Magdalene Parish Church na matatagpuan sa Kawit, Cavite. So anong meron pala dito mga ka-adventure? 1624 ay dumating yung mga paring Hisweta at pinalaganap ang Kristyanismo sa lugar at itinayo dito ang simbahang gawa sa kahoy. Ang Kawit, Cavite noon mga ka-adventure ay itinuturing na Red Hot District at dahil sa pangit na imahe ng bayang ito ay ipinag-utos ng dating Arsobispo ng Manila na i-dedicate ito kay St. Mary Magdalene. Sa simbahang ding ito mga ka-adventure ay dito bininyagan ang pinakaunang presidente na si General Emilio Aguinaldo at sinasabi na yung baptismal certificate ay matatagpuan di umano sa malapit sa altar. At noong 1990 mga ka-adventure ay tuluyan na po itong naayos at na-renovate dahil sa mga nagdaang pagkasira nito. At panglima sa ating listahan mga ka-adventure ay ang isa sa simbahan sa Bicol. Ito ay ang Daraga Parish Church. Ito po yung Daraga Church dito sa Daraga Albay. Ang simbahang ito mga ka-adventure na nakikita na natin sa ngayon ay ipinatayo ng mga paring Franciscano noong 1773. Ito mga ka-adventure ay may istrukturang barok at under the patronage of Our Lady of Gate. Ito mga ka-adventure ay isang bisita ng bayan ng Cagsawa. Kaya lang noong February 1, 1814 ay pumutok ang Bulkan Mayon at nawasak ang bayan ng Cagsawa. At kasama na dito mga ka-adventure ang simbahan nito. Ang mga residente ng bayan ng Cagsawa mga ka-adventure ay dito lumipat sa lugar na tinatawag na Daraga. At ang simbahan ito mga ka-adventure ay kinalaunan ang naging parish church ng bayan ng Daraga. And pang-anim sa ating listahan mga ka-adventure ay napuntahan ko po ito last October 2023. Ito ay ang Gubat Parish Church.
Ang bayan mga ka-adventure ng Gubat, Sorsogon ay dating pueblo ng Bulusan. Malimit mga ka-adventure na lusubin ang bayang ito o ang lugar na ito ng mga pirata. Dahil mga ka-adventure sa laging pag-atake ng Moro sa Gubat ay ginawa di umano ng mga Gubat noon kasama ng kanilang parish priest ang isang statue of Saint Anthony para manalangin sa ating Panginoon ng Himala. Kaya mga ka-adventure, naging patron saint ng Gubat ay si Saint Anthony de Padua. At tuwing ika-13 ng Hunyo ay ginugunita ang Town Fiesta bilang araw ng naging isa itong parokya noong June 13, 1771. At 1778 naman mga ka-adventure ay naitayo na itong parish church. Sa ngayon kasi located na po ito mga ka-adventure dito sa Quezon Street, corner Mabini Street. Pero sabi daw ang unang mismong church ay matatagpuan sa Barangay Kugon, Gubat, Sorsogon. Although na renovate na daw po ito mga ka-adventure ng ilang beses pero nananatili pa naman ito mga ka-adventure yung original foundation tapos yung mga walls nito na nagawa pa sa mga corals. And last but not the least mga ka-adventure ay ang Barcelona Parish Church na matatagpuan sa aking hometown sa Barcelona, Sorsogon. So mga ka-adventure, welcome po pala dito sa town namin dito sa Barcelona, Sorsogon at ito po yung parish church dito sa amin. Kilala rin ang simbahang ito mga ka-adventure bilang St. Joseph Parish. Ang simbahan ito mga ka-adventure ay itinayo noong 1874 ng mga Franciscano. Sa ngayon nananatili pa rin ang original na dingding nito at ang bell tower or yung kampanaryo. Ang simbahang ito mga ka-adventure ay gawa po sa coral rocks at isa po ito sa magagandang churches dito sa Bicol region. Sinasabi mga ka-adventure na dapat itong simbahang ito ay itatayo dapat dun sa baryo na tinatawag na Paghaluban. Subalit mga ka-adventure ay dito naitayo pa rin ito sa Barangay Poblacion Norte at kalapit lang po nito mga ka-adventure ang lumang munisipyo ng bayang ito. Sa ngayon din mga ka-adventure ay isa na ito sa mga historical site dito sa Bicol region. Church na panaganap ang 40th wedding anniversary na aming parents.
At ang aking kapatid na si Father Chris ang isa sa nagmisa sa selebrasyong ito. Ang Semana Santa or Holy Week ay panahon na kung saan ginugunita natin ang Passion, Death, and Resurrection of our Lord Jesus Christ. At sa panahon din ito mga ka-adventure ay ang panahon na kung saan tayo ay nagninilay-nilay. Ang panahon din ito mga ka-adventure ang panahon na kung saan dito pinakita ng ating Panginoong Diyos ang pagmamahal niya sa atin. And that's all for this vlogs mga ka-adventure, and thank you for watching and see you in my next video.